Greetings and good morning, brothers and sisters. Please stand up for the word of God. Revelation chapter 2, verse 8 to 11. To the church in Smyrna. To the angel of the church in Smyrna wrote, These are the words of him who is the first and the last, who died and came to life again. I know your afflictions and your poverty, yet you are rich. I know about the slander of those who say they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan. Do not be afraid of what you are about to suffer. I tell you, the devil will put some of you in prison to test you, and you will suffer persecution for 10 days. Be faithful, even to the point of death. I will give you life as your victor's crown. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. The one who is victorious will not be hurt at all by the second death. Thank you for listening. You may sit down. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you for... Hindi nyo, para kayong binasahan kung kayo talaga yung parang church ng Smyrna. So, imagine na kayo yung binasahan ng letter na yun na galing directly sa Lord. No? So, good morning po sa lahat and welcome and thank you po Ate Sachi and Ate Flo. Thank you worship team and also sa ating mga Zoomers dyan, good morning. Good morning po sa inyong lahat. Alam ko, nandito po si Inday Rita in the house. Nandiyan lang po yan. Very sa mga Zoomers, good morning po sa lahat, no? As we continue our topics, no? Nag-umpisa na po tayo sa ating topics in the 7 churches, but we are still in the series of building God's house. Ayan, maliwanag. So, we are still in the 7 churches. So, natapos po last week by Pastor Jun yung Ephesus. No? Ano po ba yung title ng Ephesus? Where is your love ba? Parang kanta niya, where is your love? Where is your love? No? First love. Ayan. So, yun yung Ephesus. Pangalawang church po na binigyan ng letter is the Smyrna. So, as sabi ko nga po, nandito pa rin po tayo sa building God's house. But our topic for today is about the church of Smyrna. Be faithful to the end. Doon sa mga may partner, faithful po ba kayo hanggang? Amen talaga, lakas talaga ni Ate Arlene. Amen. Sa inyo na yun. No? Totoo ba yan? No? Hanggang, sabi nga doon sa promise nyo nung kinasal kayo, di ba? Till death do us part. Sana all. No? So, let's pray po muna. Hallelujah, Father, we thank you once again for this wonderful day, Lord. And as we gathered in this place, Father, we welcome the presence of the Holy Spirit. Let the Holy Spirit guide us and let Him flow in this place, Father. Open our spiritual ears, eyes, and hearts so that we may be able to receive your word. And let your words be a blessing, healing, peace, joy to your people. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Be faithful to the end. Yan po ang naging tatak ng church ng Smyrna. Yan po ang naging commendation sa kanila. Malalaman po natin kung bakit yan ang naging tatak ng church ng Smyrna. Ano po ba yung Smyrna? Ang Smyrna po is, para maintindihan po natin kung saan galing yung Smyrna, ito po ay nanggaling sa tree ng myrrh. No? Kung makikita po yung tree na yan, kung bago kayo makakuha ng myrrh na yan, yung parang hugis, ano ba yun, parang mga pasas, bago kayo makakuha ng produce product na yon, ang ginagawa po, tinataga yung fruit na yon, tapos yung mga katas nun, yun yung sinasahod nila, tapos pinapatuyo. Ganun kahirap kumuha ng finished product ng myrrh na yon. Kung naalala nyo po yung kwento ng Three Kings, walang Three Kings po. Yan yung na-correct din po ako doon. Yan yung tatlong mago o magi. Hindi po noodles Sila yung tatlong mga magi na naghahanap
at hinahanap nila yung bagong isisilang na king. So sila yung tatlong magi, hinahanap nila yung bagong king na isisilang. Ano po ba yung regalong dala-dala nila? 3 gifts na dala-dala ng tatlong hari na tatlong magi na yun. Yun yung gold, frankincense, saka yung myrrh. So yan po yung isang myrrh na yan. Nung panahon na yan ay napaka-precious po niyang product na yan. Kaya kung yung dinala na tatlong magi na yan, it's a precious gift dun sa bagong isisilang na king. So yun yung gift nila. The myrrh tree, so from the Patmos, no, yung unang binigyan ni John ng letter is the Ephesus. Pangalawa po yung Myrna. Kung makikita nyo dyan sa map na yan, yung Ephesus at saka Smyrna, pareho silang nasa port area. No? Para silang nasa port area nakapwesto. So, ibig sabihin yung port area na yan, nandyan po halos lahat ng mga trading. Nandyan po lahat yung mga kalakal na dumadating. So, yung dalawang church na yan, o dalawang area na yan, meron po silang competition. Kaya, yung lugar na yan, halos sila yung mayaman na lugar kasi halos lahat ng trading dumadaan sa kanila. At ang pinakamaganda niyan, meron silang competition. Ano ba, magpapatayo ang Smyrna ng isang malaking, ano ba yung audience o amphitheater nung panahon na yun? Ano ba, kung magtatayo sila ng 20,000 capacity audience na isang amphitheater, papalik sa, tatapatan nyo ng Ephesus para mas maraming pumunta sa kanila. Magpapatayo sila ng 25,000 capacity naman. So, ganun ka-competent ang dalawang lugar na yan dahil yung mga trading dyan dumadaan. Pero ang pinakamaganda dyan sa Smyrna, nagtayo sila ng isang parang temple sa taas ng bundok. No? Kung ang tinatawag nila dyan, yan yung pinaka-trade area nila. Kung in our present time, ito yung parang trade center. So ang tawag nila dyan sa kung makikita nyo sa bandang, sa malayo, parang crown siya. Parang crown ba yan? So dyan nakilala po ang Smyrna. Ang tawag, kaya ang naging tawag po sa kanila is the crown of Asia Minor. Diyan po, ginagawa lahat ng trading, lahat ng kalakal, lahat po ng negosyo. Diyan po nakilala ang Smyrna. Kaya kilala ang Smyrna na mayaman na lugar. Next po, ito po yung sulat from John. To the angel of the church in Smyrna write, these are the words of him who is the first and the last, who died and came to life again. Napakalaking encouragement po ng mga church ng Smyrna yung sulat ni John. Kasi po, nung panahon na yon, tinutugis na po ang mga Kristiyano. Dahil yung sa loob pa lang ng Smyrna, for about 500,000 na yung naging converts. At nagtataka yung mga Romans na hindi sila natatakot na magkaroon ng invasion galing sa labas. Ang invasion ay nanggagaling doon sa loob. Kaya naging threat po sa kanila yung pagdami ng Christianity sa loob ng Smyrna. Kaya isa din po yan sa dahilan nung time na yon, kaya napatapon din po si John doon sa island of Patmos. Second, ang sabi niya dyan, I know your afflictions and your poverty, yet you are rich. Kasasabi lang natin kanina, di ba? Sabi niya, alam ko ang inyong paghihirap. Alam ko ang inyong pinagdadaanan. Even you and your poverty. Sabi niya naghihirap. Bakit sila naghihirap? Ang kasasabi lang natin, mayaman ang Smyrna, di ba? Kasi nung panahon na yon, once na tinanggap mo ang Lord, once na tinanggap you accepted Jesus your Christ as Lord and Savior, ang kapitbahay mo isusumbong ka. Kahit mayamang ka, pag sinumbong ka ng kapitbahay mo sa Roman soldier o Roman sa emperor, huhulihin ka. Once na hinuli ka, lahat ng ari-arian mo, lahat ng pag-aari mo, lahat ng sayo, isisequester nila yon. At hanggang sa walang matira sa'yo.
Kaya alam ni Lord kung ano ang nangyayari sa kanila. Alam niya na mayaman sila, pero dahil sa paghihirap na nararanasan nila, nauubos ang kanilang kayamanan. But the encouragement is still there. Yet, you are rich. Bakit sinabi niya yon? Kung naalala niyo po yung kwento dun sa book ng, di ba, sa, ano ba to? Dun sa, sabi ni Lord na, in my Father's house, there are mansions. No? And I will go there for you to give these mansions. So, kahit naghirap ang Mirna, alam nila ang encouragement ng Lord sa kanila. Kahit maghirap kayo, kahit anong maubos man ang kayamanan mo, ang kayamanan nyo, yet mayaman kayo. Meron kayong mansions na ipagkakaloob ko sa inyo. I know about the slander of those who they are Jews and are not, but are synagogue of Satan. No? Kung matatandaan nyo dyan, mayroon tatlong major religion noong time na yan. Isa po yung paganism, ang tinatawag nila yung emperor worship. Yan yung nagturo sa kanila. Ang pangalawa is yung mga Judaism, which is yung mga Jews. At ang pangatlo yung Christianity. Ang problema ng mga taga-Samaria, etong mga Jews, they are came from the lineage of Abraham. So they are they are physically Jews. But ang problema, ang ginagawa nila, they spread lies about the Christians. Tapos etong mga Jews na to, nakikijoin sa kanilang service. So para silang mga spy. Tapos pag join nila sa service, paglabas nila sa churches, may pinapamalita sila na lies about the Christian. May tatlong lies ang sinasabi itong mga Jews na to. Number one, ang una, ang mga Christian daw is cannibalism. Bakit naging cannibalism? Alam niyo po yung kinuha nilang verse about sa cannibalism is yung Lord's Supper. Bakit? Kasi sabi ng leader nila, pag pinamalita nila, ang sabi ng leader nila, if you eat my flesh and drink my blood. So, ang turo parang cannibalism. Yun yung tinuturo, yun yung ini-spread ng mga Jews noon. Kaya sabi nila, yung mga Kristiyano na yan, cannibalism yan. Dahil ang tinuturo ng leader nila, inumin daw yung dugo ng leader nila at kainin yung flesh. So, cannibal ang tawag sa kanila. Pangalawa, sila daw ay naninira ng mga family. The Christians are primarily broker. Bakit? Anong sinasabi nila? Ganito kasi daw yung tinuturo ng Christianity sa Matthew. Kinuha nila yung sa Matthew 10:7. If you love your father and mother more than me, you are not worthy of me. So yung sinasabi nila. But we know that the context of that verse is not all about the breaking of the family, no? It's all about our commitment to the Lordship of our Lord Jesus Christ. Yun ang tinuturo nilang lies sa labas. Ang mga Christian daw, ang tinuturo niyan, sirain ang buong pamilya. Kasi kung hindi mo kung mahal mo ang magulang mo kaysa kay Lord, hindi ka katanggap-tanggap sa kanila. Pangatlo, ang pangatlong pinamamalita nila, ang kanilang Lord daw ay si Christ. Which is totoo. Ang problema nung time na noon, pagka dininay mo si Caesar na Lord, mayayari ka. Kaya nung time na hinuhuli kung sino man ang hindi tumanggap kay Caesar, hindi tumawag kay Caesar na Lord. Kaya, nung time na yon, talagang ganun sila kasinop manghuli ng mga Christianity. So, yung tatlong lies na yun ang ginagawa ng mga Jews, kaya nasisira ang mga Christian. At hindi lang yun, dinagdagan pa nila na itong mga Christianity na to ay bumubuo ng mga soldier o mga kasapi para mag-against sa Rome emperor. No? Sila yung bumubuo ng mga
They're building an army to oppose the Roman Empire. So yun ang pinamamalita nila. Kaya lalong itong mga Romans is lalong nanggagalaiti sa mga Christian. Natatakot sila. Kaya ang Christianity sa kanila noon, threat. Imbis na ma-invade sila dun sa labas, ang nagiging invasion nila, ang kinatatakot nila mag-invade mula dun sa loob dahil sa biglang dumadami ang Christianity. No? Pero ano po ba yung encouragement ng Lord sa letter nila? Sabi niya, do not be afraid of what you are about to suffer. I tell you, the devil will put some of you in prison to test you, and you will suffer persecution for 10 days. Naintindihan po ni Lord yung fear ng mga Smyrnan Christian. Naintindihan po ni Lord yung takot nila sa nangyayari sa kanilang persecution and sufferings at yung pagtutuligsa sa kanila. The Lord has already also know that fear. Remember nung nasa night before of His crucifixion in the Garden of Gethsemane, when yung pinagpapawisan siya ng halos dugo, yun yung fear na kinatatakot ng Diyos, ng ating Lord. Ano masabi niya? Father, if you can release me on this suffering, on the cup of suffering, please release it for me. But let your will be done, not mine. Yung fear na naintindihan ni Lord, biruin mo, isipin mo na lang kung ikaw alam mo mamamatay ka na bukas. Hindi ka matatakot. Isipin mo kung ano yung paghihirap na dadanasin mo sa araw ng bukas. Si Lord ka nung hinuli, di ba? Kinabukasan, pinagpapapalo na, pinagugulpi na, nilagyan pa ng koronang tinik sa ulo. At ang matindi nun, habang naglalakad ka, bitbit mo yung krus na pagpapakuan sa'yo, pinapalo ka pa. Imagine mo yung iniisip pa lang ni Lord nung gabi niyang bago mangyari sa kanya. Alam niya na maghihirap siya at in the end papatayin pa siya. Pero ang sabi niya, do not fear for about your suffer. Sabi niya, I tell you, the devil will put you, some of you, in prison to test you, and you will suffer persecution in 10 days. 10 days lang pala eh. Di ba? Pero yung 10 days na po yan, it is not literally a 10 days. It is a symbolic. Symbolic po yan kay Lord. It is a revelation from our Lord Jesus Christ. Ang ibig sabihin po niyan 10 days na, ito po yung 10 emperors na tutuligsa sa haba ng Christianity. Yan po yung 10 emperors na tutuligsa sa mga Christianity. No? At ang pinakamatindi po dyan, yung pinakahuli si Domitian, si Diocletian. Yun yung pinaka-worst emperor na akala ko nga nun si Nero ang pinakamalupit na nangyari dahil pinagpapapatayin ni Nero lahat ng Christian. Meron pa palang mas malupit si Diocletian. And one of that emperor ay si Domitian. Siya po yung nagpa-exile kay John sa Patmos. Kasi ang ginawa kay John, pero inyo, yung pinakuluan ng mantika, hindi namatay. It's a miracle, di ba? Hindi natin alam kung totoo yung nangyari, but really, it happens. No? Pinapapatay ni Domitian si John, pinakuluan sa kumukulo ang mantika, pero ni walang galos, ni walang sugat. And the best thing what happened is si John po yung hindi namatay ng any cause or patay na ginawa not unlike sa ibang apostle. Si John po ay namatay lang natural death. So this is the reason that's why John was exiled on the Patmos. Si Emperor Domitian po ang may gawa niyan. Sabi niya, do not afraid, di ba? Sabi nga sa Matthew 10:28, do not be afraid of those who will kill the body, but cannot kill the soul. Be afraid of the one who can destroy both soul and body in hell. No? Kaya sabi niya dyan, huwag kayong matakot mamatay. Huwag kayong matakot na mapatay ang inyong katawan, pero hindi naman kayang patayin ang inyong kaluluwa. Matakot kayo doon sa pwedeng pumatay
sa both the body and the soul in hell, no? Last Tuesday, naalala ko po doon sa aming Bible study, which is nahapyawan po namin yung basic. So dapat maintindihan po talaga natin yung basic na katayuan ng isang tao, or kung ano po ang compose ng isang tao, na meron po tayo, our body is composed of three parts. No? We have the body, we have the soul, and we have the spirit. Dalawang uri po sila, isang hindi nakikita at isang hindi nakikita. Ang body po natin, ito yung nakikita natin, or yung flesh. But the soul and the spirit, ito po yung hindi natin nakikita. No? Ibig sabihin po ng death kasi, mga kapatid, it is a separation. No? Ang ibig sabihin po ng death is a separation of our body to our soul. It is separation of our body and the spirit. Kapag namatay ang isang tao, there is a separation between his body and his soul. At yung soul naman, ito yung di natin nakikita. So, ito yung emotion natin, ito yung feelings natin, ito yung thoughts natin, ito yung pag-iisip natin. Nakikita niyo po ba yun? Nakikita mo, Carl? Really? Si soul. So, you can see the soul. Nung nagkasala po si Eva at Adan, no, they become spiritually dead. No? They was disconnected from God spiritually because God is spirit. But their soul remain. No? Kaya ang soul po natin, ito po yung may choice. Siya po yung nakakapag-choice whether ang gusto ng soul natin is physically nature or spiritually nature. Ito po yung nakakapag-decide kung anong mas gusto mong piliin. No? Kung gusto mong mas palakasin ang spiritual nature mo or ang physical nature mo. The more you feed your physical nature, lalong humihina ang ating spiritual nature. But the more you feed your spiritual nature, nagiging balanse po siya. Kasi it's only by the spirit, by spiritual, it is our spirit that only connects to God. In Matthew 16:26, for what will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul? Or what shall a man give in return for his soul? Yung physical body po natin, ang nasasatisfy lang po nito is this world. No? This physical world. But our soul, ito po yung pinaka-importante sa lahat. Dapat alam po natin, mga kapatid, kung saan pupunta ang ating soul in this life after earth. No? Yung physical body po natin, mawawala lang to. Pero yung soul natin, it remains. No? But it's your soul who will decide if you want to go to hell or if you want to go to heaven. And he continued to his letter on 10, be faithful even to the point of death, and I will give you the life as your victor's crown. Kung naalala nyo po kanina, di ba yung taga Smyrna, ang tawag sa kanila ay crown, the crown of Asia. Pero hindi po yan yung tunay na crown, ang sabi ni Lord. Hindi yan yung crown na ibibigay ko sa inyo. Sino pa po ba nakakaalala ng nanalo na nakoronahan ng Miss Universe noong 1969? O, tinatandaan nyo, ha? Buhay ka na numbro. Gising ka na numbro? 1972. Wala na. 1988. Gloria Arroyo naman. Sabi ni Lord, yung mga crowns na yan, these crowns, in these worldly crowns, it will just fade away. But the crown I will give you, it will last forever. Ito po yung victor's crown. Tandaan po natin, mga kapatid, lahat tayo ay makakaranas ng mga suffering, trials, and persecution sa buhay. And even especially in our faith. No? In any various ways, masusubukan po tayo nun. Masusubukan po tayo
kung gaano ka-faithful tayo sa Lord. But let us remind about the church of Smyrna that tell us that when our faith is tested, His faithfulness can be trusted. No? Totoo po yun. Habang tayo ay natitest, dapat maalala natin yung faithfulness ng Diyos sa ating mga buhay. How long na naging faithful ang Diyos from the beginning mula sa buhay mo hanggang sa oras na ito. Habang kayo tinitest na yan, just remember the faithfulness, the goodness of God in your life. Kaya nga po sabi niya, when our faith is tested, His faithfulness can be trusted. In Revelation 11, tuloy po natin. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. The one who is victorious will not be hurt all the day, all by the second death. What is the second death? Ano po yung sinasabing second death? Kung mababasa niyo po doon sa Book of Mark, ang tinutukoy ni Mark doon is yung Gehenna or yung lake of fire, no? Kung saan kayo mapupunta. Kung mapupunta kayo doon sa lake of fire, meron doon mga ano ba tawag doon, maggots or worms ba yun? Worms na hindi namamatay, na kumakain ng flesh. No? At kahit kinakain ng flesh mo, mararamdaman mo na kinakain yung flesh mo. Pero, ang masaklap nun, hindi ka pa rin namamatay. Hindi ka pa rin natatapos ang paghihirap mo. Forever mong mararamdaman yung pagkain sa flesh mo. Forever mong mararanasan ang pagdurusa mo. Forever mong mararanasan na kinakain yung katawan mo. Forever. So it's your choice kung gusto niyo yun. No? Yun yung tinutukoy ni Mark doon. Kaya, if your soul choices na mapunta doon sa lake of fire, it's your choice. Ngayon pa lang po, mamili na kayo kung anong choice nyo, kung saan kayo mapupunta. Sabi nga, no? Ito po yung tandaan natin, mga kapatid. He who is born once will die twice. He who is born twice will die once. Sipin niyo po yan. If you have only one birthday, you will have two deaths. No? Pero maganda, if you have two birthdays, you will have one death. So anong gusto nyo? One birthday o two birthday? So sino ba dito ang meron lang one birthday? No? Sino dito ang nagkaroon lang ng isang birthday? Isa lang bang birthday nyo? Two. Sigurado, kailan yung pangalawa? Alam mo? Amen, no? So, when you accepted the Lord Jesus Christ, it was your second birthday. Sabi nga, di ba, unless a man be born again, he will not see the kingdom of God. So, ilan ang birthday nyo? No, dalawa. So, if you have a two birthday, you will have only die once and will not have to suffer on the second death. No? Kaya ganun katibay po yung mga Smyrna churches. Kasi alam po nila na kahit maghirap sila, yung paghihirap nilang yung sandali lang. Pero yung afterlife nung kamatayan nila, forever nilang mararanasan yung kalayaan kasama ang Diyos. Kasi din po yung mga apostol, di ba? They were faithful also until to the end. Pinaglaban po nila ang faith nila. Hindi po nila renounce, hindi po sila nakipagtalo at naging faithful po sila hanggang sa kanilang kamatayan. Silipin po natin kung paano namatay itong mga apostol na to. No?
Si James, dalawang James dyan, di ba? Isang James of the son of Zebedee and James the son of Alphaeus. Yung dalawang James na yan, they were stabbed by a sword. At si Jude naman, stabbed by ang arrow, pinana. Si Philip, kinosified. Si Thomas, sinibat. Si Paul, pinugutan ng ulo. Si Peter naman, kinrucified but upside down. Si John, yung pinakaswerte, he was not crucified or beheaded. He was dead on a physical or natural death. Si Matthew naman is stabbed by a sword. Si Judas, ano ba nangyari kay Judas? Nagbigting, pakamatay. Si Simon, kinrucified din. Si Bartolome, pinugutan din ng ulo. Si Andrew, crucified sa X-cross naman. At si Matthias, kinrucified din siya. So, more of them na-crucified at naputulan ng ulo. But, the apostles are being faithful unto the end, until to their deaths. Sino pa ba nakakaalam kay, o nakakilala kay Polycarp? Hindi nakakilala si Polycarp. Hindi masyadong sikat si Polycarp, no? So, I will just give you the story of introduce you sa kay Polycarp. Si Polycarp po, bago po matapon si John sa Patmos, si Polycarp po ay na-ordain bilang bishop sa Smyrna. So, si Polycarp po ay isa sa mga disciples ni John. But ang maganda kay Polycarp, nung hinuhuli na siya, nung nagkakahulihan na sa Smyrna, itong si Polycarp, matindi magtago. Sa tindi ng pagtatago niya, umabot na siya hanggang maging 86 years old na siya bago siya mahuli. No? And nung hinuhuli na siya, nung tinuturo na siya ng mga Christianity, kasi ang ginagawa ng mga Rome noon, hinuhuli halos lahat ng Kristiyana para maituro lang si Polycarp. Kasi si Polycarp na yung naging number 1 wanted doon sa Smyrna. So siya yung pinaka-wanted nung panahon na yon. Kaya pag nanghuli sila ng Christian, hindi lang nahuli yon, kundi kailangan mo pang ituro kung nasaan si Polycarp. Ang maganda nung nahuli na si Polycarp at natagpuan din, ang ginawa ni Polycarp doon sa bahay nila, pinatuloy niya yung mga Roman soldiers. Nung pinatuloy niya yung Roman soldier, sabi niya, total, hulihin niyo ako, kumain muna kayo dyan. No? Sabi niya, magkape-kape muna kayo dyan. No? So, itong mga Roman soldiers na yan, sabi, okay, welcome tayo. Tapos sabi ni Polycarp, bago niyo ako dalhin, bago niyo ako dakpin, pwede bang bigyan niyo ako ng isang oras para magdasal? Yun lang yung hiling ni Polycarp. Sabi naman ng Roman soldiers, okay naman pala to si Polycarp, bakit tinuhuli natin? Napakabait na tao naman, pero yung pinakain pa tayo. So, nakapag-decide sila na pagbigyan yung utos yung hiling ni Polycarp na mag-pray. Then, nung natapos na yon, ang pinamalitan ng mga soldiers doon sa buong Smyrna, hindi ko kwento to kwento to ba? Sabihin nyo, gawang kwento ko lang to. You can search also para malaman nyo kung totoong nangyari. It's the history around. Ang ginawa nila, pinamalitan nila ng mga soldiers sa buong Smyrna na nahuli na nila yung number 1 wanted. So ang ginawa nila, nung mahuli na, di ba dadalhin may mga amphitheater sila doon, di ba? Doon nila itatali kung sino yung papatayin na. So nung napamalita na nahuli na si Polycarp at dinala na doon sa amphitheater, so puno yun kasi sikat number 1 wanted. So even the emperor is nandun. Pag sinabi na emperor na ganun, di ba? Ano ba yun? Likes. O hindi lang sa Facebook na uso yun dati pag ganun, dislikes, di ba? Pag sinabi na emperor na ganun, okay ka. Pag sinabing ganun, patay ka na. No? So, nung time na nandun na si Polycarp, nung nasa gitna na ng theater, at susunugin siya papatayin na siya sabi ni Polycarp, binigyan pa siya ng isang chance ng emperor. Sabi ng emperor, denounce your faith or denounce Lord Jesus and I will let you go.
No? Yun yung sabi ng emperor. Pero ang maganda dito, ang sagot ni Polycarp. Ano sabi niya? 86 years I have served him. Yeah? And he never did me any wrong. How can I blaspheme my king who saved me? For long years na nag-serve si Polycarp sa Lord. Ngayon pa ba niya i-denounce ang faith niya sa Lord? No? Kayo po, kung time na yan, kayo po ang uhulihin, kayo po ang papatayin. Alam nyo na, last day nyo na. Will you denounce your faith? Will you denounce your faith katulad ng mga Christians sa Smyrna? Hindi lang po, marami din po nag-denounce ng faith noong time na yan. Ha? Hindi po halos lahat naman naging okay. Hindi po lahat naging umokay sila at hindi denounce. There are some Christians also that denounce their faith kasi papatayin sila. But on that time also, ang nangyari kay Polycarp, nung papatayin na siya, sabi niya, marami pong namangha doon sa amphitheater kung anong meron to si Polycarp. Sabi niya, sabi nila, ba't sa gitna ng kamatayan, sa gitna ng papatayin na siya, hindi natakot itong si Polycarp. Sabi nila, anong meron tong si Polycarp na wala kami? Ang nangyari, hindi nila namalayan na ang ginawa ni Polycarp ay nagpipreach na sa mga audience and even to the emperors and even to the soldiers. What happened? Ang sabi niya, sabi ng Polycarp, itong apoy na kinalalagyan ko, sandali ko lang mararanasan to. Sandali ko lang mararamdaman to. But if you did not accept the Lord Jesus Christ in your life, yung mararanasan yung katulad nito na apoy na walang hanggan na naghihintay doon sa lake of fire, yun yung walang hanggang hirap at walang hanggang init na mararamdaman nyo. Ganon ka-faith ang meron si Polycarp. Naintindihan niya na itong paghihirap na nararanasan niya, sandali lang. But this life after namatay siya, wala na. But yung choice nyo na gusto nyong masarap ang buhay dito, na madali ang buhay dito, but your soul will go to the lake of fire na forever na magdudusa ng paghihirap. It's your choice. It's your choice, mga kapatid. Kaya sabi nila, gusto ko rong maging kung anong meron si Polycarp, magkaroon din ako nun. And the blessings of the Lord is very great. On that time, doon sa ginawa ni Polycarp, maraming tumanggap at maraming nag-accept Jesus Christ as their Lord and Savior. No? Hindi din namalayan, akala nila si Polycarp ang nahuli. But it reversed. Sila ang nahuli ng Diyos. No? Ganon ka-grateful ang ating Panginoon sa pangyayari kay Polycarp. No? When our faith is tested, His faithfulness can be trusted. Napakaganda po ng promise ng ating Panginoon. Alam niyo po ba na mayroong obligasyon si Lord sa atin? Alam niyo po yun? Sabi niya dyan sa John 6:38-40, for I have come down from heaven not to do my will, di ba? Sabi niya, but to do the will of Him who sent me. And this is the will of Him who sent me, that, ano sabi? I shall lose none of those He has given me. Yun yung obligasyon ni Lord sa atin. Binigay ba kayo ng Diyos para kay Lord? Ang promise niya, oh. Anong promise niya? He will not let anyone to lose. He will hold you until the end. Tutulungan ka ng Diyos. Pero huwag ka tumalon. It's your choice. But still, the Lord will help you. No? Until the end, hahawakan ka niya. No? Sabi niya, for my Father's will is that everyone who looks to the Son and believes in Him shall have eternal life.
and will raise them up to the last day. And meron po tayong double assurance, no? Ito po yung double assurance na pinagkaloob sa atin ng Diyos. I give them eternal life, and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater than all. No one can snatch them out of the Father's hand. So bakit po kayo matatakot? Nasa kamay po tayo ng Panginoon at nasa kamay po tayo ng Diyos. Meron tayong double assurance. Huwag lang kayo mahuhulog, huwag lang kayo tatalon. Mawawala kayo sa assurance ng ating Panginoon. It's still your choice, mga kapatid. So it's your choice whether you want to go in heaven or you want to go in the lake of fire, which is your second death na mararanasan. No? Bakit kayo matatakot? Our challenge po, mga kapatid, is be faithful until the end. No? Because we know that we have the double assurance from the Lord that He will not allow us, every one of us, to be perished. You can look at your past and you can look at the future. In your past, how long the Lord was faithful to you mula sa umpisa hanggang sa oras na ito. But you can still look also for your future, that He will still also be faithful unto you until the end. So be faithful because God is faithful. Hallelujah. Father in heaven, we thank you for your word today. We would like to be a Smyrna church, Lord, who is faithful to you until the end, Father. And Lord, help us, natulungan niyo po kami na maging katulad po sa kanila, maging faithful po hanggang sa wakas, hanggang sa katapusan. Lord, salamat po sa naging hindi niyo po kami pinababayaan, hindi niyo po kami iniiwanan, Father. And thank you for the double assurance na pinagkakaloob niyo po sa amin hanggang sa wakas. And Father, we know that in this world, we will face trial, we will face persecution, we will face suffering. But we thank you because we know that in this world, you will never leave us nor forsake us. And we entrust unto you all, Father. Father, to you be all the glory, praises, and adoration and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you all, mga kapatid.